Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And may nabasa po ako na post. Bali ano po siya open letter. First, the reason the flights have been fully booked is that the Tacloban Airport is undergoing shortened operating hours due to necessary runway repairs. It is only operating between 6 a.m. to 6 p.m. daily. Even before, flights to and from Tacloban have been in demand given that it is the regional and economic hub. The situation has only been exacerbated by the recent bad weather and the state of our air travel. Second, why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our own backyard? The Romualdeses and Marcoses have always had the Taclobanons back. While the Dutertes have been an ally to Taclobanons, they should not expect Taclobanons to simply abandon the Romualdeses for them. Third, we will not support any attempt to destabilize the administration. Your napakakontalos maisog nga rally will not gain any decent following from us because the present administration has been nothing but generous. They have given Tacloban, the entire region, and Waraynons hope that someday we will be free from poverty and have lasting peace. Finally, dili kami masugot nga susugaron an amon mga ginbutusan ng nga mga minhigugma nga mga opisyal ha mismo amon baluarte. Bisan siguro mga Dabawenyos diri masugot sugaron namon it mga Duterte di ba mismo ha Davao City. Bahala kamo magrally hit iyo kunuhay kamaisog ha iba na lugar pero ayaw la didiha amon ha Tacloban. Kay kung maisog hira mas maisog kami. So, ayan po yung sabi dun sa open letter. Totoo naman talaga, no, na ito kasing mga kababayan natin sa Tacloban. Nakikita po talaga nila yung ginagawa pong effort ng pamahalaan. Hindi lamang syempre ni President Bongbong Marcos, but yung buong administration niya na nagtutulong-tulong para po, syempre mapaunlad ang ating bansa at maibigay po yung mga programa na deserve po ng mga kababayan natin. Sila kasi nakikita nila yon. Lahat ng effort ng ginagawa ng pamahalaan, hindi lamang sa mga pagtatayo ng mga infrastructure, pagbibigay ng mga assistance, pagtulong syempre sa ating mga magsasaka at iba pa pong mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Nakikita po ng mga kababayan natin yan. Kaya hindi nila susuportahan yung gantong klaseng rally na alam naman nilang puro paninira lang at puro puro fake news lang ang mga ipinapakalat, ang mga sinasabi. Kita ko, napanood ko, updated ako kung ano yung klaseng rally ang ginagawa nila, which is paninira, pagpapakalat ng fake news, pambabastos, pagmumuro. Ganun po. Sinong matinong taong gagawa nun? Matuturing bang matino ang mga taong gumagawa nun? Di ba hindi? Kumbaga may maluwag lang yung tornilyo sa utak ang gagawa ng ganung bagay. At ito po, 'di ba, hindi natuloy yung rally nila. Pa-flash ko diyan may letter na ginawa itong dating presidente na si Duterte. Yan, basahin niyo na lang, napakahaba. Ayoko nang basahin pero ang masasabi ko lang, medyo matino siya dito nung inano niya to kasi wala masyadong kumbaga medyo binaitan niya. Alam niya naman, masama ugali. Kaya yung mga ganyan na rin At ito pa. Ito naglabas ng statement yung anak niya, si Baste. Sabi niya, this is something na hindi ko kaya na hayaan lang. It's just really simple. You just have to let us talk like everybody else did before this administration. It has always been a practice here in the Philippines na kung may sentiments tayo, nakapagsasalita naman ang mga tao,
So ngayon, bakit hindi? It really is very frustrating and oppressive. I will reiterate that it's a very oppressive demonstration by this administration. O, di ba? Sisi na naman nila sa... Itong isa pa to eh. Akala mo hindi nag-iisip eh. Akala mo hindi nag-aral. Isa pa to na sinisisi na naman sa administrasyon yung nangyayaring sa kanila. Eh, bumabalik lang naman yung ginagawa nyo eh. Yung mga ginagawa niyong masama, bumabalik sa inyo. Kaya ganyan yung nangyayari. Hindi nyo ba nagigets yun? Hindi nyo pa rin ba nakukuha yun? Na yung mga kasalanan na pinaggagawa nyo, bumabalik na sa inyo. At sinisisi nyo ngayon ang administrasyon dyan sa karma ninyo. Eh, ang tanging ginagawa lang naman ni President Bongbong Marcos ay maglingkod sa mga kababayan natin. Tapos sasabihin pa ng iba dyan, silent martial law daw. Wow ha? Asan ang pruweba mo? Na si PBBM ang may gawa niyan. Asan ang pruweba nyo? Eh hanggang salita lang naman kayong lahat. Kayong mapatunayan sa lahat ng akusasyon nyo. Nakakahiya. Kaya ngayon kinakarma na kayo, isisisi nyo sa ibang tao. Mahiya naman kayo. Yung isa naman sasabihin, binubusalan na naman daw ng bibig. Hindi gawain ni President Bongbong Marcos yan sa tinagal-tagal sa ilang dekada na grabe yung batikos sa pamilya niya hanggang ngayon. Hindi siya nagsasalita, hindi siya pumapatol, hindi siya bumababa sa level nyo ng mga basura. Hindi siya bababa sa level nyo. Kaya huwag kayong masyadong feeling pa-victim dyan na naggagawa-gawa na naman ng mga narrative. Yan na naman yung mga narrative nyo, yung mga script nyo para yung mga nauuto nyo, mas mauto nyo pa. Hindi kailangan gawin ni President Bongbong Marcos.